marinig ang mga posibleng lumabas dyan sa trial kaya ayaw nilang matuloy ito. First article of impeachment is the conspiracy to assassinate the President, the First Lady, and the Speaker of the House. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, ang laging palusot dyan, conditional threat. Conditional pag pinatay lang si Sara Duterte. Pero alam nyo ba? Who were killed, 4 TikTok stars killed by obsessed fans. 5 celebrities who were killed by their own fans. Minsan, ang gumagawa niyan, yung mismong fans mo. 'Di ba? Nakita natin yan sa mga artista. Paano pa si Sara? Ang daming nagmamahal dyan. Ang daming pwedeng madilulu dyan. 'Di ba? Paano kung hindi naman talaga si Bongbong ang nagpapatay dyan? Pero ang kausap niya, sinabihan niya na pag may nangyari sa akin, ito ang mga tirahin mo. My God, right? Second article of impeachment, malversation of 612.5 million in confidential funds. Hindi po ito 125 million lang ha. It's 612.5 million. Then why did you give all the money to Colonel Chica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Hindi pinadaan sa SDO, sa Special Disbursement Officer ni Sara. Si Sara ang nag-utos sa kanya na i-release lang yan sa iisang tao. Diba? Third article of impeachment, bribery and corruption in the DepEd. Aside from your allowance from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Parda? Yes, sir. Diyan tayo nabubuko Diyan tayo nabubuko, diba? Fourth article of impeachment, unexplained wealth. Halaka. Natatandaan niyo tong linabas ni Trillanes noong 2016? April 28, 2016, nag-deposit sa BPI na nakapangalan kay Tatay Diggs at kay Zara. Galit na galit si Tatay Diggs noon, diba? Para sa, I can put you to jail. At may updated yan ha, nung June 2, 2025, hindi na po 2016 na pinag-uusapan natin, may nag-deposit na naman at it's still up, diba? Sabi ni Tatay Diggs, I can put you to prison. The mere fact na sinasabi mo yung bank account ko, ang siste, pagka pumunta na yan sa impeachment trial, sa impeachment court, wala nang bank secrecy law, wala nang data privacy, paano na yan? The fifth article of impeachment, involvement in EJK in Davao. Teka lang, maski ako, feeling ko over yun. Feeling ko hindi. Ewan ko ha, ako lang yan. So, number 5 for me, no. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder efforts. Diba? Yung pagpunta-punta mo sa prayer rally, mausog rally, at sinasabi niyo, resign BBM. Ano yan? Diba? Kaguluhan ang gusto, instability ang gusto sa Pilipinas, gusto manggulo. Kung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dada, bakit hindi pinahuli ng tatay mo yan? Noong November 2021, nung sinabi niya, Mike, tumatakbo tayong presidente, nagko-cocaine. Ba't hindi pinahuli ng tatay mo? Kung totoo. Tandaan. Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test sa presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Napanood na tatay niyo. Diyos be, pinadrug test din yan, pero sabi wala daw makakapag-utos sa presidente magpa-drug test. At nandito tayo sa exciting part number 7. The totality of the Vice President's conduct as the second highest official of the land.
sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Okay ka pa, Sara? Okay pa? Imagine myself cutting his head. Ang galing yung ulo niya ba? Guys, partidang tayo pa lang to ha. Tayo pa lang ang naghanap nito. Can you imagine yung kakayahan ng prosecution na maghanap at maglabas ng ebidensya dahil pag nandyan na yan sa trial, wala ka ng bank secrecy law, wala ka ng data privacy, pwede nang ma-unearth lahat ng pwedeng halukayan dyan. Kaya, pilit nilang pinapahinto maski na ang trial pa lang. Hindi na sila kontento sa numero na pwedeng mag-acquit kay Sara pero natatakot sila sa katotohanan na lalabas. Sara, okay ka pa? Mga ka-DDS, kamusta kayo?